Okay Lods, ito naman yung antenang GP828 na galing factory. Kung mapapansin nyo, ayan, stainless yung kanyang mga gamit na radials. Ayan, andyan yung kanyang radials na maigsi. Tapos, andyan yung radials niya na mahaba. Okay. Bali, ganyan din Lodi. Replica nga yung ginawa natin. Pero yung atin naman ay tanso. Tapos, medyo hinabaan ko lang ng konti yung kanyang mga sukat para may pagkakataon na kung sakali man ay hindi maganda yung kanyang SWR sa pagdagdag ko ng haba, which is 0.5 sa inches, maaari tayo magputol. Okay? Kung mapapansin nyo, ito yung GP828. Ayan, parehas lang din yan. Okay, meron din siyang chokes to go. Ayan, meron siyang pampatibay na plastic. Ayan, at yun yung kanyang dulo. Bali, naglagay sila ng rubber cap sa mga bawat dulo. Pampaganda yan. Walang kinalaman sa signal yung mga rubber cap na yan, kundi pampaganda lang. Okay, bali, ikinunik na natin siya Lodi. Ang kanyang coaxial cable, ayan o. Ayan, mahaba. Tapos matigas. I-check natin mamaya yan, yung coaxial cable niya na yan. Kung ano nga ba yan, kung tanso ba siya o ano, bakit ganun siya kamura, which is nasa 1,500 lang yan. Pero kung minsan sa Signos, meron silang 2K, mga ganyan yung presyo niya. Hindi, depende, magkakaiba yung supplier. Ngayon Lodi, subukan nating sukatin. Ayan, kung sa ating DIY Lodi ay may mga pasobra tayo, syempre sa DIY kasi Lodi, kailangan natin ng pasobra para just in case meron tayong pagpuputulan kung hindi maganda yung kanyang SWR. Ayan. Kung susukatin natin yan Lodi, check ko lang ano. Ayan, mula dulo hanggang dito. Ayan. Pares naman siya Lodi, 19 din yan, 19 inches din. Tapos nagiging 20 siya. Ayan, pagka umabot na siya dito. I-zoom in lang natin Lodi ano. Ayan. Okay, sukatan ko dun sa taas. Ayan siya Lodi oh. Ayan. 19 inches siya sa may thread. Ayan. Tapos 20 naman ayun. Sa kabitan na ng radials yan. May splitter yan Lodi ano. Ito yung positive. Ito yung negative. Ganon din yung design natin. O yung nung ginaya natin ganon din. Ayan siya. Tapos i-check natin Lodi. Ito. Yung kanyang pinakamahabang radials element. Ito. Susukatin natin. Kung mula dito. Ayan. Hanggang dito ay mayroon siyang 19 1/4 Lodi. Ayan o. 19 1/4 yung mahaba niya. Ito. Itong mahaba niyang elements, 19 1/4. Okay? Tapos, check naman natin yung itong maliit niya. Ito. Sakto 7 inches Lodi. Ayan. Itong maliit niya 7 inches yan. Ito. Kung papansin natin tong GP na to Lodi, gumamit siya ng ito Lods, may magnet tayo. Ayan. Kung ididikit natin dito sa may mas na ginamit natin, ito siya. Dumidikit yung magnet. Ayan o. Dikit na dikit siya. Ayan. Tapos dito naman sa kanyang materials ay gumamit sila ng ayan. Hindi siya dumidikit. Ibig sabihin stainless tong ginamit nila. Ayan. Pwede naman yan. Likewise may mga directional na din dati ako nakita na ang ginamit nila ay stainless. Ayan. Lahat. Dito yung kabuuan niya. Ayan. Hanggang taas ay purong stainless yan yung ginamit. Hindi siya namamagnet, ibig sabihin. Ayan. Kung
Yung dito naman nasa kanyang puluhan, ayan o. Ayan, dumikit na siya. Yan yung kanyang bakal naman. Tsaka fix pala, Lodi, yung coaxial nito, ano? Yung coaxial cable niya ay naka-fix. Ayan o. Kung babaklasin natin dito, ayan, papaikutin natin yan eh. Ayan o. Okay, dumikit siya dito. Kailangan matanggal mo. Sumasama kasi yung cable niya pagka niluwagan mo. Yun. Ayan siya o. Ayan, umiikot yung kanyang kable. Ayan. Naka-fix. Pero natatanggal to, Lodi. Naka-tape lang kasi sa atin to eh. Ito siya, Lods. Ayan yung kanyang puluhan ay bakal. Dumikit yung magnet. Tapos, yung kanyang coaxial cable naman, Lodi, ito, ay check natin kung tanso ba siya o tansuhan lang natubog sa bakal. Ayan. Maaring asero yan na tinubog lang sa tanso yung kanyang coax. Hindi kasi natin mabuksan, Lodi, kasi nga fix na. Meron ng PL259, tapos fix na rin dito yung coax na yan, pero namamagnet siya. Yung original na coax kasi, Lodi, hindi namamagnet. Tsaka may local din na coax, yung aluminum, hindi rin namamagnet yun. So ibig sabihin, Lodi, pagka namamagnet yan, maaring bakal yung kanyang coaxial cable na ginamit dito sa GP828 na yan. Ayan siya. Yan yung kanyang coaxial cable. Nakalukot yan. So ngayon, Lodi, nakalukot yan. Ibinala na natin siya sa may SWR. Kasama na rin yung radio. Hindi naman pahuhuli sa SWR to. Maganda rin kung magbigay ng sukat to sa reading. Okay? Calibrate natin siya, Lodi. Ayan. Bigay natin. Okay. Ang kanyang SWR ay 1.5, Lodi. Ayan, 1.5. 1.5 sa high power. Ang ating power output ay 40. Ayan. 1.5. Okay. Sa 144-200, Lodi, dyan ko siya itinotono. Sa 144-200. Pagka umakyat naman yan, dire-diretso na siguro yan. Hanggang 1.5. Kahit 146. Ayan, bumaba siya hanggang 1.3 sa 146. Sa 144 ay mayroon siyang 1.5. Okay, sa loob ng gawaan to, Lodi, gaya rin ng kung napanood nyo yung isang video natin na replica, sa loob din natin siya in SWR. Tapos medyo nakalukot pa yung kanyang coaxial cable dito. Ayan. Hindi na rin masama yung 1.5 na yan. Maganda na rin yung, Lodi, para sa dual band na yan. Hindi kasi natin ma-check yung UHF niya kasi nga hindi naman pasok sa U yung ating SWR. Pero sabi 200 MHz, baka pasok siguro yan. Pero yung mga iba, marami naman nagsasabi na BHF lang daw yung SWR na to. Pero kahit gustuhin man nating subukan, wala rin tayong connector para sa UHF, para sa ibang radio. Kasi nga tinangay din ng agos ng tubig. Okay? So yun lamang, Lodi, halos parehas lang naman sila. Yung ating Chokstogo antenna at saka yung ating DIY din na Chokstogo antenna, halos same lang naman sila ng reading, hindi nagkakalayo. Okay?